Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Levito D. Baligod. Isinare niya ang isang post, panawagan ng Armed Forces of the Philippines. Ganito, AFP, nakiusap sa publiko na itigil na ang pagtawag na 18 ex-Marines sa grupo ng mga witness sa flood control. May nabasa nga akong statement ng AFP through its Public Information Office, si Colonel Trinidad, tungkol niyan. Ito ang reaksyon ni Attorney Baligod sa panawagang ito na wag nyo nang tawagin. Hindi naman sa ano. Sa maalala ko lang, parang sinasabi dyan is na hindi na yan mga active yung mga testigo na yan, puros mga, yung iba nag-retire, yung iba na dishonorably discharged, parang ganon. Parang hindi naman direct na sinasabi na huwag niyong tawagin na ex-Marines. Parang hindi ganon. So, iba naman ang kwan ito, parang exaggerated itong post na ito na huwag nang itigil na ang pagtawag na 18 ex-Marines sa grupo ng mga witness sa flood control. Nabasa ko yung statement lang, basta ang malala ko lang is pinapaalala lang ng AFP na hindi na active. Wala na sa active service yung mga testigo na yon. Of course, dahil nag-retire sila, o na dishonorably discharged sila, at least Marines pa rin. Although, hindi lahat kasi ang dalawa ata doon is Army. Ang isa, nag-retire na Army, ang isa naman, reservist. Kaya lang, mas kilala na sila sa tawag na Brave 18. So, sabi ni Attorney Baligod, sa bigat ng problema ng bayan, matinding korupsyon, kahirapan, bumabagsak na ekonomiya, geopolitical tension sa West Philippine Sea and Western Pacific, tumataas na unemployment at bumababa na ang foreign remittance na sinasandalan ng ating ekonomiya, kung paano pangalanan ang mga 18 former soldiers ang ikinababahala mo. So tinanong niya yung AFP Public Information Officer na, bakit pa kayo nababahala kung ex-Marine sila o hindi? Parang ganon. In fairness naman, gusto lang siguro ng AP na protekta ng kanilang credibility. Parang ganon. Kaya lang, nasaan naman yung malala ko tuloy ang Ombudsman Boying Rimulya nung bagong labas ang Brave 18 nung Pebrero. Sinabi niya, may 5 dyan, may murder cases, may murder charges. O nasaan na? Wala naman. Wala namang follow up kung totoo na may 5 Brave 18 na may murder charges, di dapat may warrant of arrest, dapat hinuli na. As of na, wala man. Kaya grabe naman ang paninira sa Brave 18. Grabe ang paninira. Ano pa? Yung nakatanggap daw sila ng 5 million each. These are mga reports lang na I don't know how true. Kailang hindi ako naniniwala dahil naghihirap nga sila eh. Yung isa nga, nung June 4, namatayan ng kapatid. Sabi niya, kung totoo pa na may 5 million akong natanggap, sana napagamot ko yung kapatid ko na may sakit sa tumor o cancer, namatay sa araw na ito. So yun po, nagpadala tayo kaagad sa ating sweldo sa YouTube. Nakakuha ko ng number nila, nakapadala tayo ng malaki-laking amount at nag-text yung kapatid, yung ex-Marine, malaking tulong sir yung padala nyo at yun nagamit na ipalibing. Kasi diba mahirap, namatayan ka na, masakit na sa kalooban, magagastos ka pa ng pera.
So, ako, tawagin ko pa rin silang ex-Marines, Brave 18. Dahil yung sakripisyo nila, grabing ano, hindi mo matatawaran ang sakripisyo ng mga dating sundalo ito. Anong motibo nila? Yun ang unang tinanong sa Blue Ribbon hearing ni na Senator Marcoleta. Isa lang yung ano nila, gusto nilang maging sundalo ulit para sa bayan. Nakokonsensya sila yung nakita nilang nakawan. Kasi, nung una, wala lang, deliver lang sila ng malita, hindi nila alam na galing sa nakaw yung ano. So, nung lumabas na si Gutesa, yun, na-inspire sila sa ginawa ni Gutesa, kaya, nagka-usap-usap sila, nag-decide na lumabas, magsalita. Ngayon na nagsasalita sila, ayun, patong-patong ang kanilang mga kaso. Ang dami ng mga kaso nila ngayon. I don't know how. Naawa ko kay Attorney Baligod. Kasi pagkain nila, pamasahe, siguro kung sa abogado, lawyer's fee. Abogado naman si Attorney Baligod. Kailan yung pamilya ng mga Brave Marines na ito, umaasa pa rin sa kanila. Anong trabaho nila? Wala na. Kaya itong si Attorney Baligod, ang most of the time, sumasalo sa financial na pangangailangan ng Brave 18. Kaya, salamat mga kaibigan sa mga nagpadala kahapon na based na rin sa mga nababasa kong comments ninyo na kung pwede akong magsimula ng fund drive for Brave 18. Yun, nasimulan natin kahapon. Ngayon, meron na po tayong 100,000 na naipon. Nakakatuwa yung ibang nagpapadala, kahit hirap na sila sa buhay. May nagpadala ng 5 pesos, nagpadala ng 10, 15, mga ganun. Malilit lang na amount. Kaya lang naiipon, kaya meron na tayong 100,000. Ipapadala ko na bukas sa Brave 18 Marines. So, voluntary lang ito. Yung gustong magpadala, dito lang oh. GCash ito. 091690000997. Mirna ang pangalan. So, ituloy natin silang tawagin Brave 18X Marines. Walang problema. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na nagipatindog nga balay sa natabangan na mo og yero. So mo na niyang yero nga among gihatag. So mo ni ang balay ni Rona nga taga Sitio Malipayon. So nagpatabang lang sila ani sa pagpatindog o sa pag-atop, so gitabangan pod sila. O karon managid sa pag-atop ning dire. Makita gid nato nga nato pa nagid ang gipatindog nga balay. Salamat sa sa Ginoo ingon mas nagtawang sa sin. Mabalay na gyud akong anak, kitabangan na mo aron makabalaytan. Oo, so nakigpuyo lang dai man sa inyo ha. Oo, nagpuyo ra na Karon nakabalay na. nakabalay na gyud. So pila gid man katuig nga
kuan lang siya, kigpuyo lang sa inyong balay. Kapin lagi sa katuig. So karon pa gyud siya Karon pa nakabalay gyud tungod sa tabang. tungod sa tabang. Oo, so makalahi na gyud sila. Oh, Salamat kayo Manoy. kayo. Salamat kayo.